Kilalang mayaman ng mga tao si Don Ebasco, ngunit ang ipinagtataka ng karamihan ay bakit napakasimple lamang ng matandang ito. Kung pumorma ay parang isang magsasaka at ang mga mahihirap ay itinuring niyang mga kaibigan. Walang nagtatangkang gumawa ng masama at magnakaw sa matanda nang dahil sa kanyang magandang pag-uugali. Palagi niyang tinutulungan ang mga nangangailangan, ngunit ang kanyang dalawang anak naman ay lumaki sa kanyang asawang si Doña Estepa na nitong nakaraan lamang ay namayapa na. Kabaligtaran ni Don Ebasco ang kanyang asawa at ayaw naman ito na tinutulungan ang mga taong may hirap. Nang dahil sa lumaki sa nanay ang kanyang mga anak ay namana ng mga ito ang ganitong pag-uugali. Hindi sila nakikihalubilo sa mga may hirap dahil ang tingin nila dito ay mababa at hindi nila kalebel. Papa, tingnan niyo po ang sarili niyo. Bakit ba ganyan kayo manamit kahit sobrang dami niyong pera? Kahit may bisita ay hindi niyo man lang makuhang magpalit ng magarang kasuotan. Hindi po ba kayo nahihiya sa mga kaibigan niyong mayayaman? Tanong ni Norman. Maya-maya lang ay sumingit naman sa kanilang usapan ang kanyang panganay na anak na si Cherry. Oo nga naman, Papa. Tama nga naman po si Norman. Hindi niyo po ba kayang baguhin ang inyong estilo? Kung ituring kayo ng mahirap ay parang kalebel niyo lang sila. Yan tuloy, palagi na lang kayong hinihinga ng tulong. Bakit ba kasi hindi sila magtrabaho ng kanila? Dagdag ng dalaga. Tawa naman ang tawa si Don Ebasco sa tanong ng kanyang mga anak. Hindi niya din masisi ang mga ito dahil ito ang mga naririnig nila sa kanilang namayapang ina. Mga anak, sobra-sobra ang yaman natin at ang totoo nga niyan ay hindi na natin mabilang. Ang lahat ng ito ay biyaya sa atin ng Diyos at hindi talaga totoong sa atin. Dapat tayong magbigay sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Sagot ang matanda. Sobrang daming reklamo ng kanyang dalawang anak. Sa totoo nga ay kinakahiya na siya ng mga ito sa kanilang mga kamag-anak. Para bang hindi mayaman kung umasta at para bang magsasaka na pag-alagala lamang. Palagi pang kasama ang mga may hirap at doon siya nakikipagkwentuhan. Don Ebasco, bakit hindi po kayo natatakot na makihalubilo sa aming may hirap? Hindi po ba kayo natatakot sa inyong buhay? At hindi niyo po ba iniisip na pwede kayong mapahamak? Tanong ng isang mahirap na magbabasura. Gusto niyo bang malaman? Noong bata pa ako ay laki din ako sa hirap at inampun lang ako ng isang mayaman. Noong bata pa ako ay talagang pangarap ko na mabuhay sa pamilyang maraming pera. Ngunit noong naranasan ko na maging isang mayaman ay mas marami pa pala ang problema. Kaya't ngayong tumanda na ako ay napili kong bumalik sa totoong buhay na meron ako noong bata pa ako. Mas masaya, tahimik. Totoong tao ang nakapaligid sa'yo at hindi mga kaibigan na dahil lang ikaw ay may pera. Pagpapaliwanag ni Don Ebasco. Nang dahil doon ay mas lalo pa siyang hinanga ng mga tao. Isang araw ay nakakaramdam na ang matanda ng panghihina, ngunit hindi niya pa rin makita ang pagbabago ng kanyang mga anak. Iniisip niya kung anong paraan, kung paano niya mababago ang pananaw ng mga ito. Mabigat man sa kanyang pakiramdam, ay ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at ang lahat ng ito ay itinulong niya sa mga may hirap. Nagtira lang siya ng kaunting pera para makapagpatayo ng isang simpleng bahay kubo. Ano? Papa naman, bakit niyo naman po ibinanta ang lahat ng ating pag-aari at parang itinapon niyo lang naman po ang lahat ng pera? Galit na sabi ng magkapatid. Ngunit hindi naman sumagot ang matanda, sa halip ay ngumiti lamang ito. Kinausap na din ni Don Ebasco ang kanyang mga kakilala na huwag bibigyan ng tulong ang kanyang mga anak nang sa ganon ay matuto ang mga ito sa hirap. Pati mga bank account kasi nila ay nakuha niyang ipasara at binayaran niya ng malaking halaga ang mga bangko upang gawin ang bagay na to. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang mamuhay lamang ng simple. Sa una ay hindi sila makakain ng mga pagkain ng mga simpleng tao. Nilagang kamote, mais, ang kanilang tanghalian na bigay pa sa kanila ng mga kaibigang may hirap ng matanda. Nagtitiis ng gutom ang dalawa at hindi malaman kung paano nila kakainin ang ganitong uri ng pagkain. Kumakalam na talaga ang kanilang mga sikmura kaya sinubukan nila itong tikman. Napangiwi ang mukha ng magkapatid nang tikman nila ang niluyahang talbos ng kamote. Ano ba yan? Ang pait tapos wala pang lasa.
Ano ba kasing kalokohan to, Papa? Bakit ba gusto mo kaming pahirapan? Galit na sabi ni Cherry. Malayo sa nakasanayan nyo. Pero ang lahat ng yan ay libre. Hindi yan nabibili ng pera. Ngunit ang mga yan ay kaloob sa atin ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang lahat ng pagkain na nakahain sa ating mesa at ginawang instrumento ang ating mga kapatid na mahihirap upang tayo ay bigyan. Hindi nyo ba naiisip mga anak? Wala nga tayong pera pero nakakakain pa rin tayo. Pangaral ni Don Ebasco na nakahiga sa kawayang higaan. Kahit na iba ang lasa ay napilitang kumain ng dalawa nang dahil sa sobrang gutom. Masayang masaya naman ang isang ama na makitang nagtitiis ang kanilang anak kahit hindi ito ang kanilang nakasanayan. Papa, nasaan ang gripo natin? Paano tayo maliligo? Tanong ni Cherry. Itinuro naman ng matanda ang munting poso at tinuruan niya ito kung paano gamitin ang bagay na yon. Kahit sa simpleng bagay ay natuwa si Cherry. Ganito pala ang gamit ng mga may hirap sa kanilang lugar, kung paano mag-ipon ng tubig sa balde. Isang araw ay nagkaroon sila ng kasiyahan kasama ang kanilang mga kalapitbahay. Kaarawan kasi ni Norman at sa kanyang pagising pa lang ay nagtipon-tipon na ang mga tao. Mangingisda, magsasaka at yung iba naman ay mga basurero. Nakahanda na ang dahon ng saging at doon ay maraming inihaw na isda, kanin at kung ano-anong gulay na pinitas lang nila mula sa kanilang mga pananim. Papa, bakit naman po ang ingay sa labas? Ang aga-aga pa pero nagkakagulo na sila. Takang tanong ni Norman. Halika at lumabas ka anak. Hindi mo ba natatandaan na ngayon ay ang iyong kaarawan? Masayang sabi ni Don Ebasco. Nakita ng binata ang kanyang kapatid na masayang masaya kasama ang mga tao. Maraming handa at maraming bisita. Hindi tulad ng buhay niya noon na sila lang pamilya ang nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Kung minsan pa nga ay hindi sila nabubuo ng dahil sobrang pagkaabala, ngunit ngayon ay sobrang daming tao at ang lahat ay masasaya. Biglang napaluha ang binata dahil ngayon niya lang naranasan ang ganitong mga bagay. Ang mga tao ay nagsasayawan at yung iba naman ay nagiinuman. Walang mga away at ang lahat ay masasaya. Ito ang gusto kong maranasan yung mga anak. Di ba masaya? Masaya ang makasama sila. Nandyan na ang mga pagkain sa paligid at hindi mo na kailangan ng pera para magkaroon ng maraming kaibigan. Nagutom ba kayo? Di ba hindi? Dahil ang lahat ng bagay ay nasa paligid na. Nasa sayo na lang kung paano mo pahalagahan ang mga ito. Nakangiting sabi ni Don Ebasco. Maya-maya lang ay sabay-sabay silang kumain. Hindi sila iba-iba ng pinggan, ngunit kumain sila ng sabay-sabay sa isang mahabang lamesa na pinatungan ng malaking dahon ng saging. Nakangiti si Don Ebasco habang nakikita niya ang kanyang mga anak. Hindi siya nagsisisi na ginawa niya ang bagay na ito dahil alam niya naman na sa pagdating ng araw ay muling yayaman ang kanyang mga anak na marunong nang makisama sa ibang tao na itinuring nilang mababa. Gusto niyang maging pantay ang pagtingin ng kanyang mga anak sa mahirap man o sa mayaman. Ngayon ay unti-unti na niyang natutupad ang kanyang pangarap. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang mapansin na nauutal-utal ang kanyang anak. Nalasing na pala ito sa pagpapainom ng mga tao ng lambanog. Naku naman anak, matulog ka na at baka malasing ka palalo, natatawang sabi ni Don Ebasco. Papa naman, nagkakasiyahan pa po kami. Masaya nga po silang kasama at para na kaming mga baliw na tawa ng tawa. Lasing na sabi ni Norman habang nakakbay pa sa isang mangingisda. Nakita niya naman ang isa niyang anak na si Cherry na tumutulong sa mga kababaihan na maglinis ng mga pinagkainan. Ang mga tirang pagkain ay ipinakain nila sa mga pagalang mga aso at sa totoo lang ay na-enjoy ito ng kanyang anak. Papa, ang daming aso, ang tataba nila at maahmo, masayang sabi ng dalaga. Lumipas ang mga buwan ay natuto na ang kanyang mga anak sa buhay na ganito. Nalimutan na nila ang kayamanan, ngunit nagsinungaling pala ang kanilang ama na ipinagbili niya ang kanyang mga ari-arian. Mga anak, babalik na tayo sa mansyon, sabi ni Don Ebasco. Napasimangot naman ang dalawa nang ipaliwanag ng kanilang ama ang lahat.
Gusto nilang dito na lang manirahan dahil mamimiss nila ang kanilang mga kaibigan. Wala daw kasing problema dito at sanay na naman daw silang kumain ng mga gulay sa paligid. Ayaw na daw nila sa mansyon na palagi silang nakakulong. Mga anak, babalik na tayo. Pwede nyo naman silang pasyalan katulad ng ginagawa ko. Ngayong nalaman nyo na may pera pa rin tayo, ay matututo na kayong pahalagahan ang bawat sentimo. Matutulungan nyo din sila sa ganitong paraan, paliwanag ni Don Ebasco. Simula noon ay nagpaalam na sila, ngunit tuwing lalabas ang kanilang ama upang makipagkwentuhan sa mahirap, ay kasama niya na ngayon ang kanyang mga anak. Kung minsan nga ay ang mga ito pa ang nagyayaya sa kanya na pumasyal doon. Isang aral ang kanilang natutunan na hindi masasama ang taong akala nila na nasa ibaba, ngunit ito pa pala ang magbibigay sa iyo ng tunay na buhay at ng tunay na pagkakaibigan. Sa buhay natin ay hindi lang sa pera nabubuhay ang isang tao. Hindi lang ang ating katawan ang ating pinapakain, kundi pati na rin ang ating mga kaluluwa. Sumasaya ang ating Panginoon kapag nakakatulong tayo sa ating kapwa. Mahalin mo ang isang tao, hindi dahil sa panlabas na anyo at sa estado ng buhay nito. Mahalin mo ang isang tao, basta sa pagmamahal ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli mga Kahuana Tales, ay masaya po ako nagbabalik at God bless us all.